Okay, so i-discuss ko lang ng ah konti itong transactions ni Gascon na naibigay ko na yung question sa inyo at saka yung journal entries niya. So, um, for April 2, so began business by placing 120,000 in a business checking account. So, ina-analyze natin dito yung business. So, yung cash ng business ay madadagdagan and ganun din yung capital, no? So, pwede nyong balikan yung answer na binigay ko sa inyo before, pwede niyo siyang hawakan habang didi-discuss ko to. No, so yung accounting equation, no. Actually may video ako na naibigay na rin before, no. So uh so madagdagan ng cash ng business by 120. So that's debit cash, eto siya, 120, and then madadagdagan din yung capital, so credit Gascon Capital 120. Now, kasi magsusulat kayo dun sa 2-column journal, yung debit credit column ng journal, hindi ganyan yung itsura, kundi ganito. Ayan. Ayan, ayan. Ganito yung itsura niyan. Okay? So, ang pagsusulat niyan, isang digit per box. So, itong may yellow na ngayon is 4 centavos. So, kung walang centavos, pwedeng iwan na siya. So, ito naman for whole pesos. No, itong 6 na to. Ito, actually 7. Ayan. Yan, for whole pesos, no? So, pag umabot siya ng million, halimbawa, 1,120,000, pwede mo lagyan ng 1 dyan. Okay, 10,120,000, ganyan. Okay? So, yun po. So, may mga sample tayo dito kung paano magsulat, no? So, para tayong gumabalik sa grade 1, ano to yung ones, ito yung tens, hundreds, thousands, 10,000s, and 100,000s. No? So, ganyan po yung magsulat sa debit at credit column ng ating 2-column journal, no. Hindi ko siya ipapakita lahat dito sa doon sa journal ko dito, no, kasi masyadong tedious, no, pero at least kita mo yung isang example dito or tatlo kung paano magsulat ng digits, no. So bibigay ko rin naman sa iyo to, no, itong spreadsheet na to. So let's proceed dun sa pangalawa, sa April 3, siguro i-zoom in ko lang to. Ayan, para mas makita natin. Ayan. So, purchased supplies on account for 1,500. So, ang analysis natin dyan, kung babalikan mo yung accounting equation is dagdag sa supplies. So, that's an asset. So, debit supplies. At dagdag sa utang na accounts payable. So, liability, pagdadagdagan, so, credit mo siya. So, credit accounts payable. So, sa makatuwid, ang ating journal entry doon sa makatuwid ay debit supplies at credit accounts payable for 1,500. Sa pagitan ng dalawang entry, you put a blank space, no, para ma-distinguish na magkaiba silang transaction, no. And then repeat ko lang yung aking ding nabanggit last meeting, no. Yung ating mga credit, ayan, ni-highlight ko ngayon. Papansin niyo nakapasok or naka-indent, no. Hindi siya kapantay ng ating mga debit. Okay, let's continue for April 4. Purchased 10 bicycles for 25,000, paying 12,000 down and agreed to pay the balance in 30 days. So, bumili ka ng bicycle, 25,000, nagbayad ka lang muna ng 12,000, yung natitirang 13,000 ay utang. So, again, balikan mo yung sagot natin dyan sa equation. We will recall na nadagdagan yung asset na bicycles ng 25,000. So, you debit bicycles by 25,000. Nabawasan ang cash ng 12,000. So, you credit cash 12,000. Nadagdagan yung utang. Ang utang pagdadagdagan is credit. So, accounts payable is credited for 13,000. And again, balikan ko lang yung column ko dito. Ayan. Ganito siya isulat, no, sa journal. Ayan, ganyan. Okay? Okay, let's continue. April 5, paid 29,000 in cash for a furnished container to store the bicycles and use for other operations. So, bumili ng container for 29,000, binayaran ng cash. So, parehong asset yan. Yung container, nadagdagan, so debit container. Yung cash, nabawasan, credit cash, 29,000. So, parehong asset yon. Isang nadagdagan, eto siya, debit container. Nabawasan yung cash, asset din yon, credit cash, 29,000.
For April 6, receive 4,700 in cash for rentals during the first week of operation. So, kumita ka na, no? Nagparenta ka ng bisikleta, so bayaran ka ng 4,700 ng iyong mga customer. So, ang ating journal entry, dagdag sa cash na asset, so debit cash, 4,700. Madadagdagan ng owner's equity dahil may revenue, so credit, rental revenue, 4,700. Let's continue. April 8, paid 4,000 in cash for shipping and installation costs to place, excuse me, to place the container at the park entrance. So, sabi dito naka-parenthesis, ito daw 4,000 will be considered an addition to the cost of the container. So, madadagdagan yung container which is an asset. So, you debit yan, yung container. Bawas sa isa pang asset which is cash kasi nagbayad ka. So, credit cash 4,000. So, sa makatuwid, ang ating entry, debit container 4,000, credit cash 4,000. For 10, yung 9, by the way, wala kang entry dyan, yung hired a part-time assistant. Kasi nag-hire ka pa lang naman, no? Wala pa namang nabawas na asset, no? Wala namang nadagdag na liability, etc. So, wala siyang epekto sa equation, so no entry. So, let's proceed to May 10, or April 10 rather. Paid a maintenance person 750 pesos to clean the ground. So, nagbayad ka raw ng 750 sa isang maintenance person, no? So, what's the entry? Mababawasan ang owner's equity mo kasi yun ay expense, no? Ang expense, lagi siyang bawas sa owner's equity. And para mabawasan ang owner's equity, de-debit mo siya. So, debit maintenance expense for 750. Nagbayad ka, so bawas sa cash na isang asset. So, asset, para mabawasan, you credit it. So, credit cash, 750. For 13, or April 13, receive 5,000 in cash for rentals during the second week of operation. So, halos katulad siya nung nauna kanina na kumita ka dahil nagparenta ka. So, dagdag sa asset na cash, 5,000. Dagdag sa owner's equity. By the way, yung cash, dagdag is debit, no? So, yung owner's equity, madadagdagan, you credit that. So, credit rental revenue, 5,000. For 16, paid the assistant, 480 for a weekend's work. So, nagpasweldo ka. So, pagka may sweldo, expense yan. Ang expense, laging bawas sa owner's equity. Para mabawasan ng owner's equity, i-debit mo siya. So, debit, wages expense 480. Nagbayad ka, so bawas sa asset na cash. So, you will credit cash kasi ang asset para mabawasan yung credit, no? So, credit cash 480. For April 17, paid for the supplies purchased on April 3. Kung babalikan natin yung eting April 3, bumili tayo ng supplies pero hindi natin binayaran kaya naka-credit yung accounts payable. Pagdating ng April 17, babayaran na yung accounts payable. So, mababawasan yung liability na accounts payable. So, ide-debit mo siya for 1,500. Mababawasan yung asset mo na cash. So, you credit cash 1,500. 18, paid 550 pesos in cash for rentals during the third week of operation. So, wait, ano ba nangyari? Nawala ako. 18. Sorry, ito pala. Paid 550 pesos repair bill on bicycles. Nagkamali ako ng basa. So, nagpa-repair ka ng bicycle, nagbayad ka 550. So, that will be an expense. Pag may expense, bawas sa owner's equity. So, ide-debit mo yung owner's equity. So, debit repairs expense, 550. And then, credit cash, 550. Kasi nabawasan yung cash, which is an asset. So, i-credit mo siya. Let's proceed. For 20 or April 20, receive 5,500 in cash for rentals during the third week of operation. So, kumita ka ng 5,500 kasi nagparenta ka ng bisikleta. Entry, madadagdagan rather ang iyong asset na cash, so debit cash, 5,500. Madadagdagan ng owner's equity kasi may revenue, no? Ang revenue lagi yung dagdag sa owner's equity. So, you credit rental revenue for 5,500. April 22, paid the assistant 480 for a weekend's work. So, kagaya rin to nung kanina na parang meron na ito. Ayun, yung 16, no? Ganon din yung M3.
So, nagbayad ka ng assistant, expense yan, nagpasweldo. Ang expense, bawas sa owner's equity. Para mabawasan ang owner's equity, you debit it. So, debit wages expense, 480. Nagbayad ka. So, bawas sa asset na cash. Para mabawasan ang asset, i-credit mo siya. So, credit cash, 480. April 23, build a company 1,100 for bicycle rentals for employees outing. Let me emphasize, ang sabi lang dito, build. So, nagpadala ka na ng bill pero hindi ka pa pinapayaran. Pero, nakapag-render ka na ng service kasi nakapagparenta ka na ng bicycle. So, let's look at the M3. Nadagdagan yung pautang mo sa customer, asset po yun, which we call accounts receivable. So, para madagdagan ng asset, ide-debit mo siya. So, debit accounts receivable for 1,1. Naka-render ka na ng service, so may revenue. Pag may revenue, dagdag sa owner's equity, so you credit, no? Kasi ang owner's equity, credit pag dadagdagan. So, credit rental revenue for 1,100. Now, meron ditong isang, wait lang ha. I-hide ko muna tong nasa, wait lang. Kaya, para baka kasi malito kaya. Okay, hide ko lang ito. Hide ko muna to. Hide. Okay. So, sa totoong buhay, no, posible kasing gumamit ka na ng second page ng journal, no? So, pag nasa second page ka na ng journal, kasi naubos na yung lines, kasi parang yung journal, 37 lang yata yung lines, no? So, assuming na naubos mo na yung lines, so, susulatan mo ulit ng headings yung taas, no? Date, accounts and description, PR, debit, and credit. Hindi ko yata na-discuss to kanina. Ito yung headings mo sa journal, no? So, kapag nasa second page ka, lalagyan mo ulit ng month sa taas. Balikan lang natin yung kanina. If you notice, unhide ko lang, kunwari ito yung ating first page, dito lang tayo naglagay ng April sa simula, no? Yan, may yellow. Pero doon sa mga sunod na entry, wala na yung April, no? Ang nilalagay na lang natin yung date, 3, 4, 5, 6. Pero dito, sa month, hindi na natin inuulit-ulit, no? Kasi yung month, lagay lang natin sa taas, sa simula, no? Kailan uulitin yung month? Kapag nando ka na sa second page, ayan, ito nga yung ginawa natin kanina, ina-assume natin, hide ko lang to. Okay, ina-assume natin itong April 25, second page na. So, lalagay mo ulit sa simula, sa taas, April, no? To signify the month. Ayan. And then, syempre, maglalagay ka ng month kapag at the middle of the page, nagbago yung month. Halimbawa, may sunod ditong entry na May. O, so, lagay mo dito, May. Yan. Lagyan natin yan. Kunwari, May. O, kunwari, May 1. Yan. So, kunwari, debit cash. Lagay ko na lang ng XXX, yung amount, no? Credit, rental, revenue. O, yan. O, yan yung sunod mong entry. And then, sa susunod, kung May din naman, hindi mo na ulitin yung May. O, May 5. Ganyan. So, maglagay ka ulit ng entry dito. No? So, kailan maglalagay ng month? Sa bawat simula ng page at saka kapag at the middle of the page, nagbago yung month. No? So, tuloy lang po natin yung ating analysis. April 25. Pay the 3,000 fee for April to the park administration for the right to the bicycle concession. So, nagbayad ka daw 3,000 sa park admin for the concession. So, nagbayad ka, ang binayaran mo yung expense, so, bawas sa owner's equity. So, debit, no? Ang owner's equity para mabawasan, debit mo siya. So, debit concession fee expense, 3,000. Nagbayad ka, bawas sa asset na cash. So, ang asset para mabawasan, credit. So, credit cash, 3,000. April 27, receive 4,100 in cash for rentals during the week. Okay? So, nagparenta ka during the week, binayaran ka ng 4,100. So, dagdag sa cash, debit cash, 4,100. Dagdag sa owner's equity dahil may revenue. Credit, rental, revenue, 4,100. 29, pay the assistant 480 for a weekend's work. O, nagbayad ka na naman sa assistant. That's an expense. Expense, kababasan yan sa owner's equity. Paano bawasan owner's equity? Debit mo siya. So, debit wages expense 480. Bawas sa cash kasi nagbayad ka. So, credit cash 480 because it is an asset. So, para mabawasan siya, you debit or you credit it. Last,
Transferred 5,000 to personal checking account. So, kinuha nung owner yung 5,000 pera nung business, ginamit for personal use. So, ano mangyayari sa business? Mababawasan ang cash niya, so credit cash 5,000. Yung nangyari, ang tawag doon is withdrawal or drawing. So, ang withdrawal, lagi siyang kabawasan sa owner's equity. So, ang owner's equity, para mabawasan, debit mo siya. So, debit Gascon withdrawals, 5,000. Ayan. So, yun po yung discussion natin ng ating journal entries.